Hi guys, it's Yankee and welcome back to my vlog. So for today's video, tatanggal muna tayo ng ating nilagay sa ating mukha kasi umalis kami. Namili kami ng mga needs, syempre. So bago tayo mag-unpack, pakita ko sa inyo yung mga binili namin. Maghilamos muna ako. Samahan niyo ako guys. So, tayo sa ating bathroom. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan na mangyari ito? Yan, perfect. Damdamin ay tuluyan ng lamig. Magwawakas na ba ang pag-ibig? Lamig ng tubig! Wala na ba? Oh, wala na. Sarap ka. Sabon na tayo ng ating kamay. Kasi galing tayo sa labas, so kailangan natin magsabon ng ating kamay. Yung ginagamit ko sabon guys, ano siya, ano ito? Kojic. Galing tayo labas, so naglagay ako ng kaya sunblock tsaka skincare sa mukha. So, hindi talaga tayo nagbababad ng gawin guys kasi magkakaroon tayo ng mga pimples pag hindi tayo nahilamos agad pagkagaling sa labas, you know. Diba? So, ang ating ginagamit is itong kitchen towel. Yan, tap lang guys. Huwag yung gaganon yung wag. No. Diba? Puti na mukha natin. Sige. Ito yung maglalagay natin. Kitchen towel. Tara tayo ng ating room. Yung mga dito guys sa bahay namin is yung mga door dito, mga slide talaga sila. Slide door. Yan pa. Ito yung aming entrance. Ulit yung bahay namin guys. So mag-unboxing na tayo. Mag-unpack na tayo guys. Madibi yung kwarto ko as usual. So ayun, bumili ako ng ganito. Yung see-through na tag nito bag. Kasi gagamitin ko ito doon sa trabaho ko. Ako yan. Tapos, kaso ko na cola mo, iranay.
Non di iyo, kore. Bumili ako ng kitchen towel. Kitchen paper towel. Kasi nga, pag nagigilamos ako, ito na yung ginagamit ko, hindi na towel talaga. Kasi napapansin ko, nagdadry yung mukha ko pagkatapos. Pangalan yan? Pagkatapos ko magilamos, nagdadry siya. Lalo na kasi malamig. So, bumili ako ito. Piso lang naman to guys, kaya hindi masakit sa bulsa. So, buksan muna natin yung TV. Maingay. Sure. Para maliwanag lang. Alam niyo yun. Tapos, bumili ako nito parang see-through din na pouch. Gagamitin ko rin to sa aking trabaho. Usually, ang ginagamit ko talaga sa akin, siya ko lang binibili. Ito rin. Kasi medyo sira na siya. Tapos, ito naman, bumili ako ng bottle para sa aking, kasi ang ginagamit ko ngayon guys is tag nito. Etong oil with yung pink na salt. Himalayan salt. Ayun, ang ginagamit ko. So, transfer ko siya dito kasi hindi gumagana yung pump niya. So, transfer ko na lang siya. Kaya bumili ako ng bago para hindi na ako nahihirapan. And itong ginagamit ko sa aking katawan. Para sa tag dito. Para siyang lotion. Ginagawa ko siyang lotion. Ganun. Kasi nga maganda yung Himalayan salt sa katawan. Tapos mo rin sa oil. Hindi siya gumagana kasi meron siyang Himalayan salt nakikita nyo ba? Yan. Kaya ang ginawa ko, yung gantong bottle na lang binili ko para gaganon mo lang siya. Diba? Baby oil pa naman yung ginagamit ko. Yung ginagamit ko ngayon. Perfect. Kaya yung aking balat, ayan nakikita nyo ba? Siya, nag-sparkling. Diba perfect? Tapos, bango. Tapos, bumili rin ako ng maliit na spray bottle para naman sa aking eto yung mga ko. Yan, yung mga ganito ko na binili ko sa bench sa Pilipinas. Kasi nahihirapan ako pag ginaganon-ganon siya. Nahihirapan ako. Kaya gusto ko spray. Isa lang naman, kada isang perfume, isang diba? So, goodbye to you. Bibili na lang ako pag uwi ako ng Pilipinas ulit. Uwi ako ng Pilipinas, guys. Actually, lahat kami, uwi kami. Diba? Perfect. Try natin. Diba? Hindi na ako nahirapan. Ang bango! Bango! Bili rin ako ng truffle na caramel na candies. Na chocolate. Tapos, meron ding tiramisu. Kumain nga ako isang piraso. Yan, tiramisu. Truffle. Sarap siya, guys. Piso lang siya. Actually, pinagbibili ko sa lang. Sa 100 shop. Tapos, ay nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, kailangan lagi akong merong wet tissue. Yan. Kasi nga, sobrang arte ko. Kahit di ako maganda. Sobrang arte ko sa katawan. Pangalan yan, lagi ako nag-wet tissue. Kahit kumain lang ako ng isang pirasong chichirya, kailangan meron akong wet tissue or tissue. Pinupunasan ko agad yung kamay ko. Ayoko nung na-stuck ako ng dumi sa kamay. Tapos yun, nasa na yung bumili ako ng tinapay kasi parang gusto kong kumain ng tasty. So, kumain ng with pangalan yan, with butter. Tapos, ito yung kaninang binili ko na Pepsi Big Cola. 4 na piraso. Pag bumili ka nito, 4 na piraso, is meron kang free na free na tag nito, baso. Ang cute. Blue din siya. Favorite color ko kasi ang blue. So, yun. Then,
then, bumili tayo ng salmon. Bumili akong salmon, guys. Ayan, salmon. 2 piraso. Nasa 1,198 siya. 6 pieces. Kaze! Kore leso ko ni leto ni irito ite, salmon. Salmon irito ite. Ha? Leto di. Bili na ako nitong mini pouch. Para sa trabaho ko yan. Kasi ito rin, handkerchief. Ano yan? Tag nito, panyo. Handkerchief. Hankachi. Handkerchief. Ano na ako, panyo. Tapos, bumili naman ako dito para sa aking kasi nagbabaon ako ng tubig sa trabaho. So, ilagay ko siyang ginaganon. Ay, tubig. Pasok lang siya ganon para hindi siya ano yun, agad, magligam-gam. Ano yun, tama ba yun? Maligam-gam yun. Hindi siya yan, ganyan. Perfect, diba? So, bumili rin ako ng tali sa aking buhok. Para lahat ng binibili ko guys ngayon kasi para sa trabaho. Kasi bumili ako nito ng pencil eyebrow. Yan. Eyebrow pencil. Pencil eyebrow. Iso lang yan guys. Then, bumili rin ako ng glitter gel. Ayan, bumili akong glitter gel. Para sa arte-arte sa mata-mata. Dito. Tapos, titaray ko lang bumili. Kasi hindi talaga ako nagpa-foundation, guys. Hindi talaga. Noon, nagtatrabaho ako sa club. Trabaho ko noon. Tsaka yung mga bata-bata pa ako. Nagaganon ako. Pero ngayon, hindi na talaga. Kaya, titry ko lang tong bumili. Bumili ako nito. Actually, sa Haken Shop lang din to. Pero 300 yen siya. Try kong bumili. Tatry kong gamitin pala. Yan, siya. Yung light beige tsaka medium beige. Yung yung shades niya. Yan. Try natin. Hindi ko nga sure kung gagamitin ko talaga yan. Kasi, tapos na ating isang plastic. Actually, 2 plastic na pala yun. So, dito naman tayo sa aking cakes. Bumili ako ng cakes, guys. Kasi, nung Valentine's, hindi ako may trabaho ako noon. So, hindi ako nakabigay kay daddy ng gift ng Valentine's Day. So, bumili ako ng cake para sa kanya. Tsaka kay Kazu. Pero, syempre, kasama na rin kami. Hindi naman pwedeng sila lang. Wala akong cake. Sa tatasay niya. Yan. Wala akong cakes. Merong tiramisu. Ito tiramisu. Double chocolate and cream chocolate. Oh, matatapon pa. Yan. 2. Diba? Tapos meron pa isa. Tapos yun, binilan ko si daddy kasi favorite ng asawa ko. Favorite na cake ng asawa ko is kung hindi Montblanc, cheesecake or tiramisu na cake. So, binilan ko siya ng cheese. Where is this? Tataw sa inyo. Simple lang siya guys, pero sarap kasi yung cakes doon na na tinitinda sa supermarket. Hindi siya sa loob ng supermarket guys sa bungad. Ayun talaga kilala yung kilala yung store na yun dito sa amin. So ayan, cheese sopo. Yan, perfect, diba? Natutuwa yung asawa ko dito kasi favorite niya ang cheese. Ang pinaka-favorite niya talaga is cheese. Tapos, sumunod lang yung Montblanc. Tapos, yung pinaka-lastly is tiramisu. Siyempre, kilala ko yung asawa ko dahil ilang taon na ba kami? 23? 24 years? Diba? So, yan. Kaze! Kore, leso ko nilito ko no keki. De mami, si mami pengi si maming coke. So, ayun lang ang ating pinamili. So, rin ako guys nakaisang lapad din ako. Nasa 3,500. Coke. So,
yun. Ayusin ko yung aking, later. Ang aking... Dahil mami na sigoto ng kabancho dahil naka. Ang aking, bag for work. Ayusin ko kasi nga. Para hindi ko na siya ayusin. Makapagpahinga ako later. Ay nako, ganito lang ang aking day off. Wala akong ginagawa dito sa bahay kasi tinatamad din ako maglinis dahil nga ang day off ko, guys, minsan isang araw lang talaga. So, full ko dake. So, yun nga, isang araw lang ang off ko. Tapos, tapos, kinabukasan, work na naman. So, talagang hindi nakakapaglinis sa bahay. Hinahayaan ko lang sila. Sabi ko, maglinis kayo ng kwarto nyo. Ako naman naglilinis dito sa kama ko. Yung kama ko talaga, pag nagising ako, kung ano yung ginawa ko sa kama ko, gano'n na siya. Amaya ko na siya nilinisin. Pag matutulog na ako, gano'n. Hindi ako nagtutupi. Wala siya. Yung sa asawa ko rin, gano'n. Kanya-kanya kami dito. Pamilya kami, pero kanya-kanya kami. Ganun. Kasi nga, dito sa Japan, guys, puro trabaho na lang talaga. Bihira na lang kaming dati kasi nakakagala pa talaga kami ng mga bata-bata pa yung mga anak ko. Kasi hindi naman ako, nagtatrabaho ako pero hindi siya matagal na, kunyari sa isang araw, 3 hours lang, ganyan. So may time pa ako maglinis. Ngayon talaga, grabe ang trabaho ko. Minsan 8 hours, minsan 9 hours, ganyan. Lalo na pag holidays, mga December, ganun. Talaga nakakapagod, guys. Tapos, syempre, may ring bayarin dito sa Japan. Kaya, mahirap mag-budget. Kaya kasi, yung iba, akala nila, madali lang. Oo, masarap dito talaga. Masarap talaga tumira dito sa Japan. Masarap kasi safe ka. Malaki din ang sahod. Kung kukumpara mo sa Pilipinas, yung sahod, malaki. Pero yung, kasi, yung currency dito, di ba, yung pera dito sa Japan, kung ano yung binabayad sa iyo, ganun din yung gagastos mo. Para sa Pilipinas, di ba? Maliit lang yung sahod. Maliit mura lang din yung bilihin doon. Dito naman, malaki nga yung sahod, mahal din ang bilihin. Pero alam ko, mahal na rin ang bilihin sa Pilipinas Pero, di ba, syempre nakakapag-survive din naman ng iba. Ganyan lang din, walang pagbabago, guys. Iba lang ang bansa na tinirhan namin. Tsaka dito kasi maraming binabayaran tax, insurance, ganyan. Kinakaltas na yun sa sahod namin. Kaya yung kunyari sumahod kami ng 20 lapad, ikakaltas doon yung insurance ko doon sa sahod kasi yung sa akin wala akong cargo. It means meaning nun is hindi sa akin nakakargo yung mga anak ko para ako magbayad ng insurance nila. Nakakargo sila dun sa asawa ko. So, ang akin, kunyari, sumasahod ako 22 20 lapad sa isang buwan. So, ang kinakaltas sa akin nasa for 4 na lapad, 6,000. Sa akin lang yun So, nasa 22,000, mga ganyan. Or 20,000, mga ganun. Ang kinakaltas sa akin buwan-buwan. Sa akin lang yon sa insurance, yung parang SSS sa atin, ganun. Parang pag tumanda ka, may matatanggap ka pa rin pera. Ano ba tawag doon? Nenkin, ayun ang tawag doon. Pension yon, pension. Meron akong binabayaran na insurance, taxes, pension. Doon yun sa ano ko lang yun, sa aking sahod lang yun kinakaltas. Automatic yun, kakaltasin yun, guys. So, sa asawa ko naman, ang kinakaltas sa kanya, sumasahod siya, kunyari sumasahod siya ng 30 kalapad. Ang kinakaltas sa kanya is nasa 8 or 9, basta mga ganun naglalaro. So, mas malaki kinakaltas sa kanya kasi cargo niya yung dalawang anak ko, si Mao tsaka si Kazu. Tapos yung panganay ko naman, ganun din, katulad din sa akin, wala siyang cargo. Siya lang din na nagbabayad ng niya. Kaya yun, grabe talaga yung bayarin dito, guys. Kaya yung mga natitirang pera sa amin, dito kasi, itong bahay namin, guys, malaking tulong na rin kasi nga, itong bahay namin na to is hindi to sa amin. Oo, hindi to sa amin. Pero ang may-ari na nito, may-ari na kasi dati hindi siya yung may-ari. May-ari na nito is yung binan kong babae. Kasi nga, dati kasi, nung una kami tumira dito, 12 years ago,
katabing bahay lang namin yung Oyasang, yung may-ari ng bahay, itong mansion na to, itong condominium na to. Ano siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na bahay sa isang ano, 6 na apartment, ganyan. Tapos, siguro mga 3 years na kami nakatira, 3 to 4 years na yata kami nakatira dito, namatay yun. Matay siya. Tapos, edi, ang ginawa ng mga anak niya, ano yata yung anak niya, 3 yata. Ginawa nun, kasi wala na rin yung asawa ng babaeng yun eh, namatay na matanda. Mabait yun, sobrang bait. Binibigyan nga kami ng mga prutas. Binibigyan kami ng prutas nun kasi natutuwa siya kay Kaso. Sobrang maliit pa si Kaso. Nung lumipat kami, mga 1 year old lang yata si Kaso. Nung 2, magto 2. Tuntua siya kay Kaso kasi para daw yung apo niya, ganun. Ibibigyan niya kami ng ng mga prutas, ganyan. Tapos yun, nagulat na lang kami, hindi namin nabalitaan na namatay na siya. Nabalitaan namin kasi, nalaman namin kasi ginigiba na yung bahay niya, ginigiba na. Tapos hindi sabing gano'n na tag nito, na yung mga parang chismis ganyan na wala na nga daw yung babae. Tapos yun, parang ang sabi nga doon sa amin na parang ibebenta na daw tong lupa. Itong na to. Ibebenta na daw ng mga anak. Kaya kailangan na naming umalis. Eh di syempre, naghahanap na kami ng bahay naghahanap na kami na malilipatan. Ganyan. Tapos di syempre hindi kami humingi ng tulong sabihanan ko, hindi. Nagsodan yung parang dito sa parang nagbalita lang kami ganyan. Parang nagbalita kami na ililipat na kami ng bahay, ganyan. Sabi ng biyanan ko, bakit ganito, ganyan. Eh di, sabi yun nga, kinuwento nga namin. Tapos yun, binili niya yung lupa. Binili niya to lahat. Kaya yung malaking tulong. Kasi dati ang binabayaran namin dito is 6 na lapad. 6 na lapad, 5,000. Tapos yun, edi syempre hindi na kami nagbabayad ng upa ngayon, guys. Syempre sabihanan ko na to. Ang binabayaran na lang namin is yung parking lot dun sa tapat ng bahay namin kasi hindi sa amin yun ibang ibang may-ari, iba na yung may-ari. Kaya yun, yung bahay dati nung may-ari dito, iba na rin yung ginawa na ring apartment. Siya, nito, 2 bahay siya. Ay hindi, 1, 2, 3 bahay siya. Ginawang apartment na talagang yung hindi siya apartment isang buong bahay talaga siya na magkaiba, ganun. Tapos pinaparentahan, parang ganun siya. So yun, binili to ng biyanan ko, kaya wala na kami binabayaran dito sa bahay na to. Kaya kahit magulo siya, kahit na dungisan namin tong bahay na to, wala kami babayaran pag umalis kami dito. Kunyari, bibili kami ng sarili namin bahay, ganyan. Pero nagbabalak talaga kami. Sana talaga Lord, nabigyan kami ng pagkakataon. Kaya yun, ang malaki rin talaga ang tulong kasi magkano yun magkano yung 6 na lapad, 5,000, magkano yun? 3, 6, 9, 12, 15, 18, siguro nasa 20,000 ang binabayaran namin sa sa kada buwan dito lang sa apartment dito sa bahay na to. Tapos pag umalis ka pa dito, kunyari umalis ka pa dito sa bahay na to, kung hindi pa sa amin to, hindi pa sabihanan ko to. Hindi talaga sa amin to talaga, guys. Sabihanan ko. Antag nito, pag umalis kami dito, syempre kunyari hindi pa sabihanan ko to, may babayaran pa kami dito, yung mga damage, babayaran namin to. So, mawawala na rin yun, hindi na rin Kaya, kami talaga yung pinakamatagal dito na nakatira, guys, sa bahay na to. 12 years na kami nandito. Tapos, yung sa katabi namin, kalilipat lang nila kasi ginagawa yung bahay nila sa likod. Yung mga kapitbahay lang din namin tumitira sa apartment na to sa condo na to. Mga kapitbahay lang din namin. Tapos dati naman, nung hindi pa sabihanan ko tong bahay na to, yung sa pinakataas, yung 2 kwarto doon, yung 2 bahay doon, may tumira doon ng mga ibang lahi, mga mga Nepalese, mga ganyan. Tapos dito sa taas namin, merong nakaupa naman na mag-ina sila na lalaki tsaka babae. Mag-ina sila. Tapos dun sa kabila, walang nakaano.
Kaya malaki talagang tulong yung malaking tulong talaga yung yung hindi namin pagbabayad. Wala na kaming binabayaran dito na upa. Talagang malaking tulong. Kaya nakakawiwi nga ako ng Pilipinas, di ba? Naku, sabi ko sa inyo, nung dati talaga hindi ako nakakawi ng Pilipinas kasi talaga nag-short kami. Pero sa awa ng Diyos talaga hindi kami humihingi ng pera or humingi ng tulong sa binan ko dati. Kahit na nasa-short kami. Yung asawa ko talagang magaling talagang mag-handle ng pera. Kaya hinahayaan ko siya, hindi ko hinihingi yung pera niya, yung sahod niya, hindi ko hinihingi sa kanya kasi alam ko sa sarili ko na magagastos ko yun. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Hindi ako humihingi sa kanya. Magbigay man siya sa akin, di salamat, di ba? Kung wala, sabi ko, kaya ko naman magtrabaho kaya ko naman kumita ng pera, bakit ako manghihingi? Bakit ako aasa sa asawa ko, di ba? So, yun, ganun yung yan ang aming paandar dito sa bahay. Kaya talaga malaking tulong din talaga yung hindi pagbabayad ng rent dito sa bahay. Kasi talaga dati, nagbabayad kami buwan-buwan. So, na-short kami. Minsan nga naranasan ko dito, binibigyan kami ng bigas ng biyanan ko. Dati. Pero ngayon, hindi na. Siyempre, may trabaho na ako. Nagpupursige talaga ako sa trabaho. And gusto ko rin tulungan kasi yung asawa ko Gaya niyan, di ba? Nabibili ko yung mga gusto ko, nabibigyan ko siya ng mga gusto kong bigay sa kanya, ganyan. Dati talaga hindi. Hindi naman kami mayaman, guys, Natural lang kaming tao dito sa Japan. So, yun. Ayun lang. Nagkwento na naman ako, sobrang daldal, di ba? Tsaka hindi ko rin kasi talaga sinasabi kahit sa Facebook. Hindi ako nagkukwento-kwento ng about sa ganto ganyan. Hindi kasi hindi ako masyadong showy ako, oo, pero yung sabi mong sobrang daldal na Ngayon ko lang gusto ko lang din i-express sa inyo yung aking nararamdaman na masaya ako, guys. Yun, sobrang saya talaga ng buhay ko ngayon. Wala na akong hihilingin pa, basta tumanda lang ako ng kasama ko yung asawa ko, makita yung mga apo ko, ganyan. Hindi kami magkasakit. Yun lang. So, yun. Update ko kayo later. Kakain muna ako. Sarap ng guys. Yan, kita niyo ba? Perfect. Sarap po. Yung sponge niya, sarap. Lambot. So, nanonood ako ng YouTube ni Simply Race. So, yun guys. Ako'y mag-aasikaso na dito at ayusin ko to. So, dito ko natatapusin ang aking vlog for today. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na upload. Bye, God bless.